Yes, friend! Kami ay nagbabalik. Kapiling nyo pa rin po, DJ B-Boy Bibo. Ganda Wanda, dalawang bibig, magkaiba ang tindig. No hate, just debate. O may echo, ano kasi Carla Estrada? Di ba ganun yung content niya? Uy, hindi Ganda Wanda, ito nga ang ating pinag-uusapan for tonight. Para sa magjowang naghiwalay na mga fur parents. Meaning may alaga nga mga pets na may fur. Diba? It's either pusa or it's either aso. Diba? Kanino nga ba dapat mapunta ang kustodiya? Wow! Ang kustodiya ba ay nararapat para doon sa bumili or para sa nag-alaga? Isang matalinhagang katanungan. At para ipagpatuloy ang ating debate, narito na ang ating timer. Pero bago ang lahat, ako muna, ano? Ikaw muna. Ako to. Okay, let's do Palaban this. case. Woo! Okay, 15 seconds para kay B-Boy Bibo. Alam mo, Ganda Wanda, para sa akin, dapat ang kustodiya kapag naghiwalay na sila ay doon sa bumili dahil siya ang may higit na responsibilidad kasi siya ang nag-initiate para magkaroon sila ng alaga. So, dapat siya rin ang managot sa dulo. Siya rin ang mag-alaga. Ano daw? Tapos ka na? Yes, ikaw na. Hindi ako nakinig. Sinarado ang isip. O, go. Alam kong depende pa rin sa kung paano kayo naghiwalay ng jowa mo, pero wag niyo idamay ang hayop na wala namang kamali-mali sa nangyari. Kaya dapat marunong kayo magtimbang kung kanino dapat mapunta ang aso kung sakaling maghiwalay kayo. And I believe, ito kayo dapat mapunta sa nag-alaga. Ang bilis kasi! Sabi ko kasi, parang hindi kasya ng 15 seconds to. Okay, para sa akin, alam mo, mas okay pa rin kung pupunta yung mga aso or pusa sa nagbili. Kamali ba? Kasi siya nga yung may mas kakayahan, di ba? Mas kaya niya nga matustusan, kaya niyang mas magastusan. Nasasaktan na ako! Nasasaktan na ako! Okay, huli ka. Dapat talaga sa nag-alaga dahil wala namang magagawa yung pera mo kung hindi mo kayang amuhin, turuan at hawakan ng aso. Hindi lang nadadaan sa pera, iba pa rin ang presensya at iba pa rin ang tunay na koneksyon ng aso at ng nag-alaga. And I thank you. May pae. Ay, laban na laban ka ha. I love that for you. Alam kong valid naman yung pinaglalaban mo. Kaya kung Talaga? tatanungin ka. Kaya kung tatanungin ka ba, gusto mo na ba to o ayaw mo na to? Gustong gusto ko to, mahal na mahal ko to. So gusto mo na mapunta ang kustodiya sa Nag-alaga. Diba? Okay. Hindi naman lahat na may pera ay kayang mag-alaga. Correct. Sabi ko sa'yo O kung ako tatanungin mo, ganun din ako. Ayoko na to. Kasi gusto ko mapunta ang kustodiya sa nag-alaga. Diba? Akala ko sa akin tinuturo. Oo, alam mo, hindi nga lang to sa mga pets legal aspects, di ba? Oo. Minsan nakakalungkot makita. Kunyari lang naman to, hypothetical, or nangyayari siya, no? Yung sa mga bata, kunyari. Gawin nating tao to, yung pinag-uusapan natin, para mas makarelate yung iba na walang pakialam, walang puso sa mga hayop. Diba? Diba? Yung nalulungkot ako doon sa mga nag-ampon, yung nag-take over na mag-alaga sa isang bata. Tapos pagdating nung totoong magulang, kapag gusto niya nang kukunin niya na lang kasi yun yung sinasabi ng batas. 'Di ba nakakalungkot, 'di ba? Yung versus nag-ire tapos nag-alaga, 'di ba? Pero sa pinag-uusapan natin, parang ganun din. Ikaw lang bumili pero ako ang nag-alaga, ako ang nagmahal. Oo, ganun. Kami Diba? yung may connection. Correct. Pero kung ako yung tatanungin mo, bilang hugot na hugot ako dito, ang tanong ay, napunta ba kay Ganda Wanda Ay, meron pala talaga. ang mga aso? Ang kasagutan ay hindi. Alam mo, meron din naman, like, pwede mo siyang ilaban na ako nag-alaga niyan sa mga yan, hindi ka kilala ng mga yan. Alam mo naman ang aso, pag hindi kilala ang tao, ay tatahol ito, ganyan. Oo. Alam mo na magiging masaya sila kapag napunta sa'yo. Mm-hmm. Pero, baka maghirap kayo. Sabay Diba? kayo So, mag-asin, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na walang timbang na kapag ikaw ang financially na nagsusustento, Wala ka ng karapatan. aso to baka naman sabihin nyo,
makapagsalita kayo. So ang ating pinag-uusapan, di ba? Parang nga, hindi naman natin sinasabi na walang ano yun, walang bigat. So, kailangan pa rin yun. May isa lang talaga na kailangan magpaubaya. Correct. At kailangan tumanggap na, okay, hindi siya mapupunta sa akin. At ako yun! Lalo na kapag isa lang yung yung aso. Di ba minsan kasi ganun setup, isa lang ang namin, fur baby namin. So ang hirap talagang hatiin. Unlike minsan pag dalawa, at least mapaghahatian nyo pa. May pro mommy, may pro daddy. Pero what if parehas naging pro kay daddy? I mean, pro kay daddy na punta, ganun. Pro kay daddy na punta. O, di sa kanya na. Pero yun, di ba, yung capability, again, Correct. tama naman sinabi ni Ganda, balance yan di ba? Yung capability mong mag-alaga, yung pagiging affectionate mo doon sa mga dogs, walang katapat yun, walang kapantay yun. Pero on the other hand, kung hindi kaya dun, kunyari, hypothetical again, nung isa na mag-sustain, di ba? Maggagastos, magpabakuna, magpa-veterinarya, o kung pag-groom, di ba? Medyo mahihirapan din yung isa. So, kailangan yung timbangin. Oo. Tama yung sinabi mo kanina na medyo mahirap din talaga mag-co-parenting pagdating sa mga pets. Oy, eto nga, 'di ba? Sinasabi nila na ibigay mo na lang doon sa may pera kasi anong kakainin 'yan kung marunong ka mag-alaga. Kapag nagkaroon ka na ng connection sa aso, hindi mo papabayaan 'yan. Correct. Gagawin mo ang lahat para lang maging taray no. Lakas talaga mo. Pinaglalaban ko talaga to. Ibigay mo na nanawagan. Ibigay mo na kasi. Kaya naman kasi yan, alagaan at Oo, tsaka naturuan ko na yan para magsabi ng mama. Okay lang naman daw siya sa public school, di ba? Oo, sabi niya. Oo. Kaya naman. Okay lang daw sa kanya kahit turok bayan. Bakuna sa center. Oo. Laban daw yan siya. O diba, wala namang problema kung gano'n, kung mapag-uusapan niya na talaga ng maayos. Pero again, yung legality, sino bumili? Yun yung mabigat nakapangalan? Oo, parang ba yun? Parang nung araw ng transaction, sino ang naglabas ng malaking pera? Oh. Ganon. Or siguro sa pagkakasunduan nyo naman yun na parang, sige, magigiboy ako kahit ako yung gumastos kasi alam ko naman na sa'yo aamo yan. So minsan nasa ego na lang din talaga. Talaga? Diba? Nasa ego na lang siya na di ko ibibigay sa'yo to. Di ko ibibigay yan sa'yo. Diba? Knowing na malapit sa yung dalawang to, ay ikasasakit ng puso mo, hindi ko ibibigay sa'yo to. Correct. Diba? Oo. At alam mo, isa to sa mga para sa mga fur parents na nakikinig, parang isa sa pinakamahirap kasi magmo-move on ka nang buhay pa sila. Diba? Parang oo, alam mo kung anong fear ko, makita ko sila somewhere tapos hindi na nila ako kilala. Ma-recognize. Oo, parang sabi nila, sino ka? Who the hell are you? Who the F? Touching my fur. Diba? Pero may gusto kong tanong mo kanina, diba? Oo nga, ikaw nga nagbibigay ng pambakuna, ikaw nga nagbibigay ng pampag-groom, pero sinong nagdadala? Diba? Factor din yun. Like, ako ang nagdadala, sa akin sila sumasama. At kapag ikaw ang nagdala sa kanila, ayaw nila. Diba? Hindi mo kaya. May laban ka dyan sa korte. Oo. May edge ka. Let me call my attorney. May edge ka dyan. Gusto ko yan. Oo. Diba? Ay nako, nakakaloka. Ano't ano pa man siya na kung kayo man ay nasa gantong sitwasyon, nagdedele ka duman ang inyong relasyon. At kung may madadamay kahit pakakayupan yan. Kahit isda yan, langgam. Oo. Timbangin yung maigi kung kanino siya dapat mapunta, diba? Yung parang magbe-benefit ka, magbe-benefit yung alaga, diba? Yung ex mo, kaya mo na Kaya mo na siya. mag-benefit. Total, isa rin sa alaga. Correct, tsaka malaki benefits. Diba? O kung sino mas Correct. mahirap alagaan sa kanila, yung bang hayop na alaga nyo o yung diba? hayop na ex mo? Ano ba? Kayo mag-uusap niyan. Ay, alam mo, mas madaling i-train yung mga... Pag sinabi mong, come to mommy, di ba? Naka-come to mommy sila. Pero pag sinabi mong, come to me, baby, hindi nakaka-come to you. Alam mo, nangyari, nakagat na kayo. Ayun, nagrabis-rabis talaga Correct! Nagrabis-rabis at alam mo na kung ano nangyayari sa mga naglaway-laway na yan dyan siya.
Ay nako. Pero again, yes friends, this is a reminder to love your pets, diba? Love your ano bang tawag niya sa mga sa fur babies, diba? Especially kapag ayun yung reminder natin, no, mga yes friends, especially kapag gantong may mga sakuna, bagyo, or kung ano man na hindi natin naiiwasan, lindol, sunog, wag natin silang kalilimutan, okay? Diba? Kasi ito nga pinag-uusapan natin to the point na pinag-iisipan, pinag-aagawan kung kanino mapupunta. Ibig sabihin, ganun kalaki ang halaga at importansya nila. Correct. Kaya wag niyo sanang baliwalain yung buhay na meron sila. Wag niyo sabihin na aso lang yan, hayaan mo na yan dyan, marunong naman lumangoy yan. Wag ganun. Oo, tsaka wag kayong mag-aalaga kung hindi nyo kaya. Yun lang yun. Parang hayaan nyo silang mapunta sa mga taong kaya silang pahalagahan. Hayaan na. Bigay mo na. Hindi! Ipaglalaban ko to! Ay, nako. Well, anyways, mga yes friend, abangan nyo muli kung ano pa ang susunod na ipaglalaban namin ni Ganda Wanda. Kung ano nga ba ang aming pagdedebatihan pa. Abangan nyo po yan next week. Magkakasama tayong muli para sa ating Yes Duet, ang ating mga kantang pangdalawan. Ano na? Tuloy na ba natin to? Ag na. Arf. Tahol-tahol na lang ba? Meow-meow na lang. Mamimiss ko kasi sila eh. Well, anyways, mga yes friend, tayo muna ay magbabalik tugtugan para sa natitirang mga awitin or latak ng ating programang Yes Duet dito lang sa istasyong No Problem. Kapiling pa rin si DJ B-Boy Bibo. Ganda Wanda! Give na give ka. Oo, I love it. Sana laging ganito, no? Dito lang sa 101.1 Yes FM Solid! Meow!